Ganito. Diyan. Papalik doon. Ang assumption natin, mataas ang flow. Ang flow rate, ang overall na flow rate. Sabihin, hindi delete ang response. Ibig sabihin, ang assumption natin, pag naglagay ka ng solution dyan, pati kakalat na yun doon. Kaya nagpataka din yung solution, kakalat na siya dito. Okay. Tapos, ang V1, V2, V3. Kasi fish tank, ito yung biofilter. Tapos, ito si hydroponics. No? Ngayon, itong fish tank to biofilter, Q1, yung flow rate nun. Itong biofilter to hydroponics ay Q2. Tapos yung pabalik, hydroponics to fish tank ay Q3. Ngayon, ang ginamit nating internal state ay yung concentration ng ammonia. Actually, NH pa rin. Pero ang gamit kasi dun sa literature, NHX. Parang hindi ammonia lang yun eh. Basta generally ammonia siya, kaya NHX. Tsaka nitrates or NO3. Ganito yung nasa yung sinend ko sa inyo. So, yung concentration sa bawat tank. So, NHX-N1 ay yung concentration dito sa tank na to. Ito ay yung concentration ng nitrate din eh. Pag 1. Tapos, concentration ng ammonia dito sa tank 2 or yung biofilter. Concentration ng nitrates dito, biofilter. Concentration ng ammonia sa hydroponics. Tapos, concentration ng nitrates sa hydroponics din. Kaya yan yung state vector natin. Kaya nang pinili kasi yung nutrients, ayan, lahat ng bagay sa system nyo nakadepende dito sa ano. Okay, yung magiging pH dito tsaka AC. Yung magiging pH tsaka AC, yun yung minamanipulate ng system nyo kasi pag tama yung pH tsaka AC, gaganda yung absorption tsaka release nito. Okay, kaya na-control natin. Ngayon, yung mga actuator nyo ay si pH down, actually rate ito eh. Tapos si pH up, tapos si magnesium, si calcium, tsaka si NPK. Yan mga solution yan. Yung nakahiwalay, pH up yun. Yung nakahiwalay na tank. Ngayon, napapansin nyo, 6 to, tapos 5 lang to. Tapos, hindi nyo directly wait, kulang pa pala ng mga sensor. Yan. Yung mga sensor nyo ay yung mga sensor natin. May ammonia sensor sa biofilter. May ammonia, hindi ko alam kung paano ang arrangement kung ganito or NHX. Sa hydroponics, ammonia sa
biofilter, tapos nitrate sa hydroponics, tsaka yung EC dun sa fish tank, tsaka yung pH sensor dun sa hydroponics. Okay. So yan. Kung napapansin nyo, itong sensors, hindi niya directly mariread to, maliban dyan kay NHX-N. So, ang may direct tayong reading ito. Tapos, itong nitrates, NO3. Yan. Tapos, itong dalawang to. So, yan yung direct natin na mababasa. NO3-3, NHXN, -2. Ito, NO3-3, NHXN-2. Ay. Pala ito, 2-3-3. Bale ito. Ang wala tayo ay yung reading ng nitrates doon sa una. No. So, hindi nyo alam ngayon kung pag niread nyo ba yung reading, kinuha nyo ba yung readings nito, enough na ba yun para ma-explain nyo yung ano nangyayari dun sa internal state. Ngayon, iwan muna natin yun. Punta tayo sa model. Yung model nyo ay x dot is equal to ax plus bu, y is equal to cx plus du. Diba yung iba, wala ito. Ngayon yung inyo, may b. Kasi, itong mga ito, yung pH down, pH up, magnesium, calcium, and pK, pwede na lang directly maapektuhan ito. Maapektuhan itong measurement na narinig nyo. Halimbawa, dagdag kayo ng pH down, magbabago to. Halimbawa, nagdagdag kayo pH up, magbabago tong EC. No. Ang tawag dito sa matrix na to ay yung feed-forward matrix. Ang ginagawa niya, nire-relate niya yung inputs mo directly sa nare-read ng sensor. Ngayon, yung iba, ulitin na lang, itong A, tinatawag na state matrix. Ang ginagawa nito, siya yung, nasa kanya yung dynamics ng system, yung kung paano nag-behave yung system. Ang ginagawa na, nire-relate doon yung internal states doon sa kanilang first derivative. Tapos, ito naman, yung tinatawag na input matrix. Ginagawa niya, nire-relate niya itong U. Nire-relate niya itong inputs dito sa internal state. So, dinidescribe nun paano na-apektuhan nito ito. Tapos, itong C, tinatawag na output matrix. Dinidescribe naman ito paano na-apektuhan ng internal state itong nare-read ng sensor niya. So, yan yung overall mathematical niya. Okay. Ngayon, paano nakuha yan? Doon sa book na sinend ko sa inyo, basic lang pala yung pagde-describe ng ganyang equation. Basta meron kayo, alam nyo kung saan nyo i-reduce. Meron tatag na accumulation is equal to inflow minus outflow plus generation minus absorption. No. Ngayon, yung accumulation daw, yung maiipon na nutrients dun sa tank na to ay equal sa sum ng pumapasok na nutrients minus yung lumalabas na nutrients plus yung nadya-generate. Halimbawa, may isda, tumae. Dagdag nitrogen, yun yung generation na sinasabi. Minus absorption. Yun namang absorption, halimbawa, dito sa hydroponics, inabsorb ng halaman yung nitrates. Mababawas yun. So yan yun, dyan lang umikot lahat. Okay.
So, dito sa setup na to, dito sa setup na to, ang ginagawa ng isda, tumatae lang siya. So, dagdag generation lang ng nitrates. Sa nabasa ko, wala siyang pake sa ammonia. So, sinito ko yung ammonia. Nitrates lang talaga. Tapos, ang ginagawa dito kay biofilter, yung... Hindi pala. Sorry. Ang gine-generate lang dito ay ammonia. No? Tapos, meron din ata contaminate. Pero mas lamang ata ng ammonia. Tapos, ang ginagawa dito kay biofilter, NH4, NHX pala. Sa ginagawa dito, kino-convert yung ammonia sa nitrates sa biofilter nung nitrifying bacteria. Tapos, pupunta ngayon dito, yung nitrates, yun yung directly na-absorb ng plants. Yan. So, mainly, absorption dito. Dito, may conversion na nangyayari. Kaya kung mapapansin nyo, kung titingnan nyo na ayos, may dinagdag ako dito sa yung matrix. So, mahaba lang to. Mahaba to. Nakalagay din dito yung dagdag na constants kung na nakadepende kasi sa state yun. Meron yung tinatawag na mu max concentration divided by Ks. Yung Ks ay mu max over to lang yun. Over X times divided by ng volume. Parang ganyan na nakalagay doon. Basta ito yan. Parang ang dinagdag dito, 6. So, mangyayari, itong yun nyo ay 11 ang size. Pero ang minamanipulate nyo lang ito. Ito lang yung importante dyan. Ayan, dinagdag dyan kasi input pa rin siya sa system eh. Pero wala kayong control doon. Kumbaga ay dinagdag nyo. Dinagdag lang doon sa U. Pero, itong magdi-describe na to, nandun din sa B matrix. Tapos, kung paano na ito naapektuhan yung Y, nandun din naman sa B matrix. Yun. Basta, compatible itong, yung X, yung B, yung U, yung D, yung Y. Compatible na yan pag check nyo yung dimensions ng mga matrices ka ng vector. Yan yung model. Ngayon, bigay, pag kasi may MPC, usually pag may model, okay na. Magawa nyo na, sundin nyo lang yung standard na MPC. Ang problema nyo dito, hindi nyo nga direct na, yung problema natin kanina, hindi nyo direct na mariread ito mula dito. Kung makikita nyo lang ito. Yan. Makukuha nyo dyan, sensor na yan. Pero ito, paano nyo re-relate dito? Ang una nyo i-check, pag ganyan, kung yung tinatawag na observability condition. Yung observability condition. Observability. Ang ibig sabihin yan, pag observable yung system nyo, ibig sabihin, enough yung sensors nyo para i-describe yung nangyayari sa system. So, gagawin nyo, dapat yung rank ng observability matrix ay equal to n. Yung n yung number of states. So, alin ang number of states dito? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat yung rank ng observability matrix ay 6. No? Kaya pag niran nyo yun, may lalabas ng system is observable. Sabihin, wala kayong kailangan i-dagdag na sensor. So, enough yun. Tapos, itong, alam niyo yung matrix rank? Halimbawa, are 1, 2, 2, 4. Okay, matrix na ganyan. Ang rank niyan ay 1 lang. Kasi, itong column na to, pag tinimes mo sa 2, equal lang yun dito. Okay. Tapos, halimbawa ito, 1, 2, negative 5, 69. Yan. Ayan, ang rank niyan ay 2. Kasi independent ito dito. Hindi mo ma-describe ito na rin. Yun yung sinasabi ng matrix rank. So, yun lang yan. Ginagawa ng code, chinecheck niya tong observability na condition. Dapat ay 6. Alin yung O na yon? Yung O na yon, yung matrix na pag ginawa mo, C, CA, CA squared,
CAQ. Basta may ganyan yan eh. Actually, hindi ko tanda kung ganyan talaga yan. Basta, i-multiply mo lang yung C matrix time. Yung C muna, tapos C times A, tapos C squared. Basta yun. Ano yan. Isang line lang to dun sa code. Pero baka kasi tapos, yun, nakita natin na observable siya. So, hindi natin kinailangan mag-build ng sensor. Ngayon, ang problema naman ngayon, ang ginagamit kasi sa MPC, ang fini-feedback usually ay yung internal states. No? Ngayon, ito ang meron tayo. Paano natin to kukuhanin din eh? Mula dito sa sensor. Hindi natin directly yun kayang kunin kasi chinek ko yung model. Ang mangyayari, hindi invertible tong C. Kasi kung invertible tong C, madali sana. Directly makukuha natin ito mula dito. Kaya lang hindi siya invertible. So, gumamit ako ng moving horizon estimator. Search na lang ano yan. Basta ang nangyayari dyan ay kumukuha siya ng mga previous reading. So, kunwari, previous na sensor reading sa sensor. So, kunwari, ito yung previous na reading niya. Tapos, nandito tayo sa time step na to. No, nandito tayo sa time step. Ito yung time step K. Tapos, may tinatawag na estimation horizon. So, ang estimation horizon na sinet ko doon ay 10. So, 1, 2, 3, blah, 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 hanggang 10. Kunwari, ito yung K minus 10. Yan yung value ng Y ha, Y yan. Ibig sabihin, yan yung nare-read ng sensor. Ang gagawin niya, ay i-optimize niya yung cost function na to. Iba pa to sa cost function mismong MPC. So, ang ginagawa niya, J is equal to X minus X hat K minus N K minus N P squared plus summation ng Y minus Cx K minus N hat K I is equal to I pala to dapat. So I is equal to K minus N squared Q. Ang ginagawa nito parang hahanapin niya yung state, yung X. Diga meron tayong yung Y is equal to CX plus DU. Huhulaan niya ano yung X na papalapitin niya dun sa nare-read na value ng Y. Tapos, yung value ng X na to, yun yung gagamitin niya sa MPC. Yun. Bali, ang mangyayari doon, ito yung tinatawag na arrival cost. Kumbaga ito ang pine-penalize nito, yung difference niya doon sa previous estimate. Tapos, itong pine-penalize niya, yung difference nung sensor reading doon sa nape-predict ng system gamit yung hinulaan niyang state. Yun. Basahin niyo na lang paano na yung moving horizon estimator. Ang suma, itong moving horizon estimator, makukuha na ito yung X hat. Yung X hat, yun yung state estimate. Tapos, i-feed niya to dun sa dun sa LTC. Yan na hindi to isang number, yan ay vector. So kung x hat yan, kung vector yan,
Ibig sabihin, yan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. X hat ay 6 by 1. 1, 2, 3, 4. Yun nga, itsura niya. Yun. Tapos, yung MPC nyo, yun, kung paano nagana yung pinabrayan. Yun. Kasi, ang ginawa ko, pinarehas ko sa kanila. Kaya, sinimplihan ko rin yung model para in case, makapagtanong din ko sa kanila. Parehas ang ginamit kong cost function nyo sa kanila. Tsaka yung method ng pang-solve. Yung method ng pang-solve nyo ay SLSQP. Ito, maganda to sa quadratic programming. Yun ang quadratic programming. Ang quadratic programming, optimization lang siya. Ibig sabihin, hahanapin niya lang yung pinakamababang value. Okay. Kaya sa tinawag na quadratic programming kasi yung nyo, kaya SLSQP ginamit ko kasi yung model nyo linear. Sa cost function nyo quadratic. Kaya siya quadratic, ang itsura ng cost function nyo, ganito. Wait lang pa. Yan. Ito, kaya siya quadratic kasi naka-square. No? Ngayon, kung i-graph mo ang itsura nitong J, nakaganito yan. Ito yung XYZ axis mo. Kaganyan yan. Nabivisualize nyo. Para siyang bowl. Nakaganyan. Tapos, ang ginagawa lang nung MPC nyo, hinahanap niya yung inputs na magre-result sa ang cost function nyo na dito sa pinakamababa. Kumbaga yung pinaka-pet, yung bowl. So, yun yung ginagawa ng SLSQP. Ngayon, pag ganitong cost function nyo kasi, yan yung quadratic na cost function dahil nga squared. Kaya siya quadratic. Madali siyang ma-solve. Kaya pag niran nyo yung code ko, mabilis. Mabilis siya tumakbo. Ayun. Nasa papel namin yun, ang mga ganito po namin, yung buo, Alin? fish tank, biofilter, mixing, mag-bed. Kahit gawin nyo nang pansinin yung mixing tank. Hindi na po, papalitan po namin yun. Gamar po ang ginagawa po Kasi namin. ano naman,